Hello mga sa inyo lahat, ako si Purple All na bumabalik para sa usapang Hungary adventure natin dito. No? So ito na nga, so nakaisang buwan na kami dito. Ano ba ang pag-usapan natin? Ano ba yung expectation mo versus reality, no? Dito sa Hungary. So siyempre, kung ikaw nasa Pilipinas ka at nagbabalak ang pumunta sa Hungary, so pag-isip-isipan mo muna ano bang meron doon. So magnood-nood ka muna sa YouTube, ano bang ma-expect mo, ano bang maaasahan mo sa Hungary pag nandito ka na mismo sa Hungary. Saka ano ba yung mga dapat mong gawin, hindi mo dapat gawin. Tapos yung mga bagay na wala sa Pilipinas. So yun ang pag-uusapan natin. So bago tayo mag-umpisa, so please click subscribe and hit nyo rin yung bell notification para sa mga ganitong adventure natin sa Hungary. So, magkwentuhan tayo. Alright. So, yun na nga, no? So, yun na nga. Nung bago pa lang ako dito. So, syempre, ang una ko napansin talagang malamig. Sobrang lamig. So, paghandaan nyo yung lamig dito, no? Lalo na pag nag-winter. So, ngayong panahon ngayon, ito nga bang nire-record ko na itong video na to, hindi na masyadong malamig. No? Hindi katulad ng mga nakaraang linggo, umaabot ng -2, -3, 4, 5, 1, 2, 3, ganun. Talagang umuusok yung bibig mo pag nagsasalita, pag humihinga ka, kahit yung ilong mo umuusok yan sa sobrang lamig. At ayun na nga, no, so pag mahina yung resistensya mo dito, siguro mga 2 days, 3 days, magdudugo ilong mo, magdudugo yan, no? So, yan, magdudugo yan. Sa akin kasi nagdugo to, mga 1 linggo eh. Kala mo, nagkaroon ako ng period, kala mo, nagkaregla ako sa ilong. Dudugo, kahit doon ako sa trabaho, pag suminga ako, ang daming dugo. Tapos, mamuumuo pa yan dito. Tapos, pag natulog ka, di ba, pagkagising mo, tapos suminga ka, mayroong mga buo-buong dugo dun sa may, lababo, pag suminga ka. Kasi nga, sa sobrang lamig. So, kasi nagre-react yung ilong natin, sobrang lamig. Nagda-dry, nasusugatan yata. So, pero pagka hindi naman na masyadong malamig, nasasanay na. Sa akin, siguro nasanay na rin. Tapos, sinama ko siyempre ng dasal. Ayun, medyo gumaling na, hindi na masyadong nagdudugo. Pero, meron mga maliliit-liit dugo na lang. Pero, okay naman. So, tapos, ang napansin ko din dito, yun nga yung language barrier, no? So, hindi sila talaga nag-i-English. So, hindi nila priority ang English kahit nasa Europe ka. No? Especially sa Hungary o nakapalibot sa Hungary na mga ibang bansa, yung Slovakia, Croatia, gano'n. Meron pa ilan nila, mga siguro sa 100 taong makakasalubong mo or makikilala mo sa Hungary, siguro 5 lang doon ang marunong mag-English at nakakaintindi ng English. So, kung magkaroon ka man ng kasalubong o marunong mag-English, pero napaka-konti lang din ng English na alam niya. Ganun kahirap ang dito. So, wag mong i-expect na pag-usap ka dito, maintindihan ka kagad nila. Hindi sila marunong mag-English dito. Ang ginagawa namin dito is sign language, ganun. Tapos, syempre, mga puti sila, mga blue eyes, mga brown eyes. Magaganda yung mga kutis nila, makikinis, yung iba maraming pekas. Ganon, ano pa ba? So, ayun, sila, mahilig sila sa sa manigarilyo. Yung mga tao dito, malalakas manigarilyo. At tapos, pag naman na pumunta ka ng supermarket dito, lahat ng mga products nila, ganito, example, wala kang makikitang English na nakasulat. Ito, sample to, bigas. So, kung mapapansin nyo, di ba? 1 kg. Pero, the rest ng mga description is Hungarian. Hungarian lahat yan. Walang English, no? Walang English lahat yan, wala. Hungarian lahat. Hungarian lahat. Mapadelata, dishwashing, lahat ng product dito, Hungarian ang nakasulat. Kahit yung mga karne-karne, yung mga presyo, Hungarian ang nakasulat. Bukod sa number, Hungarian lahat. Kaya, kung meron kang cellphone or data, pwede kang gumamit ng Google Translate sa picture. So, yung Google Lens, kung wala ka sa cellphone mo, pwede kang mag-download ng Google Lens. Ang purpose nun,
pipicturean mo yung isang picture, tapos halimbawa ito sa screen ko, pipicturean mo yung Hungarian, tapos i-convert niya sa English yung Google Translate. Kung ano yung mga nakasulat dyan na Hungarian na salita, tinatranslate niya sa English. So sana magkaroon kayo ng ganyang app sa cellphone nyo para every time na halimbawa lumabas kayo dito, may nakita kayong mga naka-signage dyan, mga nakasulat or mga warning sign, basta kahit anong nakasulat na Hungarian, kahit sa pagkain man o kahit saan, pwede nyo picturean. Tapos siyempre wala kayong data, wala pa kayong SIM card dito, no? So pag uwi nyo ng accommodation nyo, siyempre may wifi doon, tapos saka nyo i-convert ng yung translation, yung picture. So lahat ng nakasulat doon gagawin nyo ng English. Pagka gusto ko malaman ano ba itong nakalagay dito, ano ba yung nakasulat dito, ganun na ginagawa. So tapos ayun nga, pag gusto nyo makipag-usap sa Hungarian, may lalagay ko itong app. Ito pwede nyo itong gawing dalhin araw-araw, no? So yung English i-convert niya sa Hungarian. So ito powered by Google rin to Translate. So ilalagay ko yung picture, ito yung itsura niya, yung APK ilalagay ko na rin dito. Mamaya sa may description ilalagay ko dyan, tapos kayo na rin mag-download. Tapos ang gagawin nyo dyan pagka download nyo, iba English, hanapin nyo kaagad yung Hungarian. Tapos pag nakita nyo yung Hungarian, i-download nyo yung Hungarian na language para kahit walang internet, kahit offline, magagamit nyo siya. So pag naglagay kayo ng English dyan, hello, tapos pag kinilik nyo yung translate, lalabas na kaagad yun, siya ang nakalagay, ganun. So yun, ito yung mga tools na magagamit kapag nandito na kayo. So ano pa ba expectation? Sobrang lamig talaga dito dati. Hindi na nakakatuwa pag sobrang lamig. Masakit sa balat, masakit sa kamay, masakit sa tenga, masakit sa ilong. Yun pa. So umpisa lang masaya, no? Hindi yung malamig. So tapos yun nga, yung isa pa, yung pagkain, mga Filipino food, mahirapan kayo maghanap. So sa Budapest meron naman dyan mga Asian food na store. Sa bandang Rakosi yun eh. Pag nakita nyo yun, dun merong mga Chinese yung owner nun. Tapos puro Asian talaga, merong Korean, Japanese, Filipino food, Taiwanese, lahat ng mga food nandun. So makakabili kayo. Pero dito sa amin, sa lugar namin, banda kami na probinsya, yung tawag na co-op na supermarket, iilan lang dun yung mga pagkain kilala ng mga Pilipino. So yun, so isa pa yun, yung meron silang mga cream dome, pampalasa. Ang problema, hindi mo nga maintindihan yung nakasulat. So hindi mo rin mabili kasi hindi mo alam kung anong klaseng pagkain ba yun o kaya pampalasa. Saka mahirapan kayo maghanap dito ng toyo, no? Toyo, soy sauce. So sa Budapest pa talaga ay makakahanap ng toyo. Pero pag dito sa mga bandang probinsya, walang toyo dito. Meron ko nakita Kiko man, pero ang liit lang nung bote. Walang mga isang tig-liter, mga ganun. Saka yun, yung pala may nalaman ako dito, yung mga pangalan ng mga tao dito, hindi basta-basta, no? Yung sa Pilipinas, pagka nagkaroon ka ng anak, ikaw yung magdesisyon kung anong gusto mong ilagay sa pangalan ng anak mo. Dito, pag nagkaanak ka pala, gobyerno ang magdi-decide, no? Mamimili ka dun sa mga pangalang ibibigay sa iyo ng gobyerno. So halos lahat ng mga tao dito halos pare-parehas ang pangalan. Ganun. Pag nagkaroon ka ng mga kaibigan na Hungarian dito, pare-parehas ang pangalan. Kasi nga nagkakataon yung napiling pangalan niya, napili na pala ng iba. So pare-parehas ang pangalan dito. Ganyan ang style dito, no? Iba talaga yung kultura dito, pero ano naman to, Christian na Katoliko yung mga tao dito. Mga simbahan ito, krus. So ayun, para ding meron ding mga pulubi dito, meron ding mga adik. May na-encounter na akong adik, meron ding mga lasinggero, yan nasa kalsada. Ayun, meron ding mga yung mga nangungulit, mga nag-aalok ng mga meron kasi nag-aalok dito bike nangungulit so yan, sabihin mo lang stop kayo nga yung language barrier pasenyasan na lang kayo, aalis naman. Tapos ayun, okay naman yung mga tao dito, yung mga lokal dito lagi kang babatiin pag nakasalubong ka, yun sabihin sa'yo siya, hello, ganun.
Tapos tuwing umaga, yun yan, common mong maririnig yung ringgit. Yung yo, good. Yung ringgit, parang morning, kaya naging yo ringgit. Yan, good morning. Puro kalawat kanan niya, yo ringgit. Kasi mga Hungarian yung mga tao. Kasi kayo lang Asian sa lugar mo eh. Doon sa pinapasukan mong trabaho eh. Kaya nga, tapos yun nga, parang ang awkward, no? Kasi dati pag nasa Middle East ka, pag mga puti, normally mga turista yan, sila yung pinagsisilbihan natin. Ngayon pag nandito ka, makakasama mo sila lang nagtatrabaho, no? Tapos dito sa lugar namin, pwede ka ring uminom sa tap water, sa gripo lang, ganun. Ako maarte ako, tsaka siyempre nagtrabaho tayo sa Middle East, kaya sana ako bumili talaga ng tubig. At ito pa pala, no? Pag may nakita kayong tubig na ganito, kahit maliit, malaki, pag kulay pink yung takip, ayan, kulay pink. Ito, pag pink ang takip na binili mong tubig, yan, normal water yan. Normal water. Yan, talagang mineral water talaga siya, kaya purified water. Pero pag may kulay blue na takip, kulay blue, yun, may halo yun. Para siyang soft drinks na bumubula. Pero walang lasa. Kung alam niyo yung pirer na tubig ng Middle East, yung nakalagay sa boteng grade, ganun yun eh. Parang meron siyang cola. Basta, pag binuksan mo, gumagano siya, tubig lang yun ha. Parang gumagano siya. Merong bula. Pag inalog mo, bumubula yung tubig. Pero wala naman lasa. Siguro pampakabag nila yun. Kaya, merong kulay blue na ganito. Tapos, ayun, sa basura, tuwing Biyernes ng madaling araw o tsaka Webes, meron diyang nagdumadaang truck. Ialabas mo yung garbage bag mo. Garbage, yung itim na merong gulong. Ialabas mo lang yun sa tapat ng bakod nyo. Yun, mamaya wala nang laman yun. So, papasok mo na uli. Ganun lang naman yung mga expectation mo dun. Yun, ano pa ba? So, ayun, tsaka magdala kayo ng gamot nyo, no? Kasi nagkalagnat din ako rito, nagkasinat ako dito eh. Yun, 2 araw ko din nakapasok. Kasi nga, yun, bukod sa nagkasinat ako, may dumudugo pa ilong ko, nag-uubo ko, sipon ako. Ayun, mahirap ang buhay, huwag kayo magkakasakit sa ibang bansa. So, ayun, sa mga bago dito, no? Sa mga 2 days pa lang, sana nakatulong tong suggestion, So, yun, yung mga nanonood pa lang, yung mga plano pa lang na pupunta ng Hungary or yung mga na-hired na sa agency na papunta na ng Hungary. Kung napanood nyo to, please click subscribe and hit nyo rin yung bell notification. Yun. Saka, kung nagustuhan nyo itong video, i-like nyo na rin, subscribe na rin kayo. Tapos, kung meron kayong katanungan, comment down below. Gagawan ko ng content yan kung meron kayong concern, no? At ayun. So, yun, ito ganun yung expectation and reality versus reality na nakita ko, no, na naranasan ko sa Hungary sa loob ng 1 buwan. So, ayun, ganito natin yung video natin. Ingat kayo palagi. God bless. Stay healthy. Peace. Alright.